Ayon dito sa kanyang pahayag na yung binigay doon na tulong ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos doon sa namatayan sa Leyte ay hindi daw tinanggap. Bagkus gusto daw nila makausap si VP Sara Duterte kahit sa telepono lang. Kaya pumunta pala kaagad si VP Sara Duterte doon sa namatayan sa Leyte dahil yun palang gusto ng pamilya. Dahil yung tulong na binigay galing kay Martin at kay Bongbong Marcos ay hindi daw nila tinanggap. Ito po yung nagsabi niyan. Ito po yung gustong kumalaban kay Martin Romualdez. Pakinggan nyo po mamaya yung pahayag niya. Kaya pala talagang pumunta kaagad si VP Sara Duterte doon sa namatayan. Dahil gusto pala ng pamilya na makausap si VP Sara Duterte kahit sa telepono. Pero ang ginawa ng Vice Presidente talagang pumunta doon ng personal. Kaya yan, pumunta siya kaagad doon. Nung nalaman niya na gusto ng pamilya na siya ay makita o makausap. Dahil nga yung tulong nagagaling kay Martin Romualdez daw at kay President Bongbong Marcos ay hindi daw tinanggap. Ayon doon sa nagsasabi, 'di ba? Pakinggan natin yung mga salaysay niya mamaya kung paano o ano ang nangyari, bakit hindi tinanggap nila yung pera na tulong o tulong na ibibigay nila ay bibigay sa kanila galing kay Martin Romualdez at kay President Bongbong Marcos. Pakinggan po natin yung mga sinasabi niya dito. Alam nyo ba, nagbigay doon ng tulong si former Speaker Romualdez at si Bongbong, hindi tinatanggap ng mga parents ng mga bata. At humiling sila na kahit sa by phone makausap si VP Sara. Yung ating butihing Vice President, pumunta doon mismo. Pumunta, anong pizza yung doon? Kahapon, nandoon si VP Sara. Tapos babatikusin nila na bakit daw nandoon si VP Sara, hindi naman daw sa taga roon. Bakit nila babatikusin? Ano ba yung Tacloban? Ano ba yung Region 8? Kailan pa ba nahiwalay sa Pilipinas? Noong time na yon, mayroong nag-impo sa akin, members ng organization din namin sa Crime Watch, na ang isa sa mga kinakasama ng loob ng ating mga kababayan sa Leyte, yung mabagal yung responde ng PNP. Isa yon. Kasi during incident, ilang kilometers lang yung layo agwat ng police station ng PNP. 1.5 kilometers na. 1 kilometer lang. 1 kilometer. Ang lapit. Ng police. More or less, umabot ng mahigit 2 hours yung respond nila. Kaya in fairness po doon sa mga barangay, official, at saka doon sa mga ibang mga civilian natin na mga community doon sa lugar, sila pa mismo ang humabol at sila pa mismo yung nakahuli doon sa mga bata na gumawa ng krimen. Kaya nanawagan din ho tayo sa law enforcement, especially sa Region 8 at sa Kamkrame, na bakit pag may mga insidenteng ganyan, bakit ang tagal ng response ng ating kapulisan? At remember, bakit ngayon nangyayari to sa panahon ni Secretary Angara? Bakit nung panahon ni BP Sara, napakaayos ng ating kagawaran ng edukasyon, especially ang DepEd. At inuugnay na naman nila na itong nangyayari ngayon, ay ito raw ay may kaugnayan sa Duterte, alam naman natin na pinopolitika nila. At doon din sa ibang mga vlogger, no, na naiinis ako doon. Kasi yung mga sinasabi nila, na nabalitaan nyo ba na bakit daw pumunta si VP Sara doon, hindi naman daw siya sa Tacloban, bakit yung Tacloban, nabili na ba ng mga Romualdez? Di ba? Mga magulang na request. Oh, di ba? Oh, yes. Tumafon ko lang. At saka, alam nyo ba, nagbigay doon ng tulong si former Speaker Romualdez at si Bongbong, hindi tinatanggap ng mga parents ng mga bata. At humiling sila na kahit sa by phone makausap si VP Sara. Yung ating butihing Vice President, pumunta doon mismo. Pumunta, anong pizza yung doon? Kahapon, nandoon si VP Sara. Tapos babatikusin nila na bakit daw nandoon si VP Sara, hindi naman daw sa taga roon. Bakit nila babatikusin? Ano ba yung Tacloban? Ano ba yung Region 8? Kailan pa ba nahiwalay sa Pilipinas? Vice President siya. At Vice President siya, obligasyon niya yun. Kaya ito namang mga iba, pinopolitika nila. Ando, kunyari, magbibigay ng tulong, kunyari, parang sila yung may-ari ng pera ng bayan, ando si Speaker Romualdez, ando si Sani Angara, ano ba nagawa nila? Naglalabasan lang sila pag may rumagan niyang incident. Dapat, yung funding dyan sa DepEd, gamitin nila sa tama at maayos. Bakit hindi nila ayusin yung seguridad ng mga eskwelahan? Ako po, di po ako takot sa mga Romualdez, sa totoo lang. Especially sa bayan namin, sa Tanawan, Leyte. Maraming mga pananakot sa akin na baka later on
Hindi natin alam, especially no, sa akin, sa pamilya ko, marami rin nagsasabi na mabigat, dambuhala, mapera, powerful. Pero para sa akin, ito kasi ang pananaw ko eh, yung paninindigan ko, hindi nila kayang takutin, hindi nila kayang bilhin. Gaya ng paninindigan ng ating pangalawang Pangulo. Kasi unang-una, kaya po tayo lalaban, hindi po para sa pansariling interest natin, at hindi ito pag-aambisyon at pangarap na para sa pansarili natin. Ito ay isang misyon para sa taong bayan at mabago natin ang liderato ng First District of Leyte. Ako po, di po ako takot sa mga Romualdez, sa totoo lang. Especially sa bayan namin, sa Tanawan, Leyte. Maraming mga pananakot sa akin na baka later on, hindi natin alam, may basher na nagsasabi na umatras ka na, hindi ka manalo. Mayroong mga nagsasabi na hindi magtatagal yung buhay mo, hindi ka naabutan ng eleksyon. Eh ako naman, handa po ako niyan. May mga sign na. May mga sign na ginagawa sila. At lahat doon sa amin, from the beginning, lahat ng tumatakbo doon, binabayaran nila. Pero ito lang ang masasabi ko. Until 2028, hindi po tayo magpapabayad at hindi tayo magpapabili sa kanila. Kitang-kita naman po talaga natin na si VP Sara Duterte talaga ang gusto ng mga tao. Kita mo dito, di ba? Siya din ang gustong umatin dyan. O, di ba? Gusto ng mga tao si VP Sara Duterte at hindi sila. Kaya yung tulong siguro na ibinigay nila doon sa pamilya, dahil kaya hindi tinanggap dahil ayaw sila ng mga tao. Siguro talagang sirang-sira na sila sa paningin ng tao, kaya mismong tulong nila sa namatayan ay hindi na tinatanggap. Bagkos si VP Sara Duterte ang gusto nilang makausap, pero ang ginawa ng Vice Presidente, di ba? Pumunta kaagad. Talagang pumunta agad siya nung nalaman niya na gusto siya makausap ng pamilya ng namatayan. Di ba? Kitang-kita naman po natin kung gaano ka mahal ng sambayan ng Pilipino si VP Sara Duterte. Hindi kagaya sa kanila na pinamumuhian na sila ng mga tao. Pinamumuhian na sila ng sambayan ng Pilipino dahil sa mga ginagawa nila. Pero ang Vice Presidente na kahit anong paninira nila, sumasakit na lang ang ulo nila kapapanira kay Vice President Sara Duterte, walang epekto. Walang epekto yung mga paninira nila dahil ang sambayan ng Pilipino naniniwala na si Vice President Sara Duterte ay kanila lang pinagbibintangan. Ginagawan lang nila ng kasalanan. Di ba? Dahil ayaw nila na makakatakbo ang Vice Presidente sa pagkapangulo. Yan po ang dahilan kaya kung sa baga ayaw nilang makaharap si VP Sara Duterte sa eleksyon dahil alam nila hindi sila mananalo at hindi nila kayang talunin ang isang Inday Sara Duterte. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya lahat ginagawa nilang paninira para lang masira ang Vice Presidente sa sambayan ng Pilipino, pero ang sambayan ng Pilipino alam na po ang katotohanan kung ano po ang totoong nangyari sa ating bansa. Kaya yung pamilya na hindi tumanggap ng tulong mula kay Romualdez at kay Bongbong Marcos, isa rin yan sila sa na nakikita nila ang mga nangyayari sa bansa natin. Kung sino yung mga talagang mga ano diyan, sangkot sa katiwalian sa ating bansa. 'Di ba? Grabe. Grabe na po yung pagmamahal sa sambayan ng Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Yan po talaga ang kinakatakutan ng mga kalaban niya. Kaya lahat ng paninira ginagawa nila, pero sumasakit na lang ang ulo nila dahil hindi nila nasisira ang Vice Presidente sa sambayan ng Pilipino, dahil alam na ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan kung sino-sino talaga ang totoong kurap sa bansa natin. Alam na po ng mga Pilipino. Kaya hindi na nila kayang sirain si VP Sara Duterte. Kaya sumasakit na lang ang ulo nila. Hindi nila masisira ang Vice Presidente. Di ba? Pasalamat na sila ang Vice Presidente. Tahimik lang hindi sila sinasagot. Hindi sila binabanatan Kaya sabi nga ni VP Sara Duterte, talagang sabi niya, makabawas gani ko. Diba? Ibig sabihin, makaganti nga daw siya na lagot na. Yan ang tandaan nila dahil sinabi na ni Vice Presidente Sara Duterte na
makabalos na daw siya. Ang ibig sabihin makabalos, makaganti lang daw siya. Yan. O di ba? Kita mo namang mga estudyante o tuwang-tuwa na si VP Sara Duterte ang nandyan. Di ba? Ganun po kalakas si VP Sara Duterte sa sambayan ng Pilipino. Napakalakas po talaga. Hindi nila kayang tapatan yan. Kaya diyan talaga sila inggit na inggit sa Vice Presidente. Na kahit anong paninira, lalo-lalo sa Trillanes, sabi niya na bababa daw yung rating si VP Sara Duterte kapag nalabas na raw yung mga anomalya. Anong anomalya? Alam na ng tao kung sino yung mga totoong nagnakaw ng kaban ng bayan. Akan di kalau jadi risode niyan. Ma'am, picture muna, ma'am. Picture. Ay,